Sino ba ang nagsabing maliit ang kita sa pag-aalaga ng baboy? Yan ang malupit na discovery ng isang Gen Z couple na ngayon ay nagpapayaman sa kanilang negosyong piggery. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Outfit check, pagsabay sa trend o di kaya modern career and life goals. Ilan lang yan sa karaniwang gusto ngayon ng mga Gen Zs. Pero iba sa Gen Z couple na nakilala ko. Ang goals kasi nila, umasenso sa pamamagitan ng pagsasaka at pagbababoy. Kasi malalaman na namin kung tumubo ba kami or hindi dun sa mga inalagaan naming mga baboy. Fresh graduate sa kolehiyo ang 22 years old na si Sheila. Gayon din ang 24-year-old boyfriend niyang si John. Yung ganyang edad, madalas mahilig sumabay sa uso. Pero sina Sheila at John na tubong Quezon, mas nakita ang sarili sa pagsasaka at pagsisimula ng negosyong babuyan. Nakita po kasi namin na parang pataas po ng pataas yung baboy. Why not itry po namin? Ang sa ngayon naman, di pa tayo nalulugi sa ilang cycle ng pag-aalaga natin ng baboy. Natataon po lagi po namin na-forecast yung price. Katulad ngayon, parang nag-stop po kami sa fattening. Gawa ng po, parang pababa yung presyo ng baboy. Nagsimula lang sina John at Sheila sa pag-aalaga ng 10 biik noong August 2022. Ang naipon nilang pera, ginamit pang puhunan sa maliit na piggery. Mula sa 10 baboy, hindi na raw nila mabilang kung ilan na ang naibenta at napaanak na baboy ngayon. At wala raw talo sa kita. Tulad kamakailan, kakabenta lang nila ng 16 na baboy. Ang presyo kada fattening pigs naglalaro sa 3,000 to 5,000 pesos. Nakakaipon po kami within 4 months. And then, meron pa po yung tubo. Ganun. Tapos, may napapaglaanan pa po kami dun sa months na yun. Kumbaga, yung pera po or yung income po namin, naiipon po siya. Tapos, napupunta po siya sa mas malaki po na investment. Sa isang taon pa lang na pagbababoy, marami na silang napundar. Ang ilang gastusin sa pamilya, sagot na nila. Nakakaipon pa sa pagpapagawa ng bahay. At syempre, pinalaki pa nila ang kanilang babuyan. Nakabili na rin sila ng motor na may sidecar para magamit sa pagbiyahe ng mga baboy. Bumili pa sila ng sariling kalabaw na plano na rin nilang paramihin. Ang long-term goal nila ngayon, magkaroon ng mas malaking piggery farm. Mag-ano lang po kami ng mga luho kapag profitable na po yung mga in-invest namin para at least yung capital intact pa din. Naranasan din po talaga namin yung hirap ng buhay. Kaya much better po talaga na makapag-ipon po kami for long term compared po sa mga luho kasi nandyan lang naman po yun. Hindi rin ipinagdadamot ni John at Sheila ang kanilang learnings sa pag-aalaga ng baboy. Ang kanilang journey, bentang-benta rin sa social media. Sa panahon ngayon, kailangang maging wais sa pagdedesisyon kung ano dapat ang prioridad. Uunahin mo ba ang uso o kung saan ka aasenso? Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.